Blessed evening, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Narito na naman sila para sa ating daily na pag-aaral ng ating devotion. And happy Sunday po sa ating lahat. At alam ko naman na nauunawaan natin mga churchmate kung bakit hindi tayo nakapag-simba, kung hindi tayo naka-attend ng ating Sunday service ng 2 linggo na. So, ng 12 at saka ngayong 19. But alam naman po ninyo na may very important na bagay kung bakit hindi tayo nakapag-day off. So, thank you sa mga nakaunawa sa ating sitwasyon. And ayan, today tayo ay dadako na naman sa ating muling pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. So, bago natin gawin ang ating pag-aaral ng devotion, ay huwag po natin kakalimutan ang mag-opening prayer sa ating Panginoon. So let us pray. Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, muli maraming salamat po Panginoon sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat po sa lahat ng mga blessings Panginoon na ipinagkakaloob nyo sa iba't ibang mga kaparaanan, Panginoon. Salamat sa divine wisdom, Panginoon, upang magkaroon kami ng kaunawaan sa bawat mga bagay, Panginoon. Salamat sa promotion, provision, protection, Panginoon, at sa lahat ng mga bagay-bagay na ipinagkakaloob nyo sa aming mga pamilya, sa aming mga kakilala, Panginoon, and for us to be a channel of blessing to everyone na nakapalibot sa aming, Panginoon. At lalong higit, Panginoon, salamat po sa salvation na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, at sa pamamagitan ng inyong grasya at habag sa amin. At ngayon, Panginoon, dadako na naman kami muli sa pag-aaral at paghihimay at pagbubuli-buli ng inyong mga salita, Panginoon, at dalangin namin na kayo ang mataas at mapapurihan, Panginoon. Let the glory be to you alone, Panginoon. At ang inyong humble servant, Panginoon, ay narito at nagpapasakop sa inyong kapangyarihan, Panginoon, at ang inyong glory, Panginoon, at let your light shine upon us, Panginoon. Kami po ay maging kasangkapan lamang ng pagpapahayag ng inyong mga salita, Panginoon, sapagkat ang inyong mga salita ay napakasarap, Panginoon, na pag-aralan, Panginoon, at pagbulay-bulayan, dahil ito ang aming magiging daily bread sa bawat araw, Panginoon. Dalangin namin sa lahat ng makikinig, makakabasa o makakanood dito, Panginoon, ito ay magkaroon ng rema sa kanilang puso, isip at kaluluwa, Panginoon. Nang sa gayon ay mai-apply po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Habang buhay at walang sawa po kami magpapasalamat sa Panginoong Yesus dahil sa tinapos na gawa niya na pag-alay ng kanyang sariling buhay para sa katubusan ng aming kasalanan, Panginoon. Ngayon din sa Holy Spirit o banal na Espiritu, Panginoon, na siyang lumulukob sa amin upang kasama namin sa bawat lakbayin, iisipin, gagawin o mararamdaman namin, Panginoon. Ikaw ang mataas at mapapurihan sa aming buhay, Panginoon. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ayan. So narito po tayo sa Lucas 23:13. Ito po ang sinasabi. Ang title niya ay Hinatulang Mamatay si Jesus. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong pari, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao. Message, dito na nga mangyayari ang paghatol ng kamatayan sa Panginoong Hesus dahil ipinatawag daw ni Pilato ang mga punong pari, mga pinuno ng bayan at mga tao mismo. Application, mahirap kapag nahatulan ka ng kamatayan kung inosente ka at wala ka talagang kasalanan. Ganyan ang nangyari sa ating Panginoong Yesus. Kaya si Pilato ay ipinatawag ang mga nagsakdal sa Panginoon at ang mga taong bayan para maging saksi o makaimpluwensya sa magiging pinal na desisyon niya. Subalit alam nating matatakot si Pilato na mawala sa posisyon, kaya ang desisyon ng nakararami ang susundin niya. Nawa sa bawat pagdedesisyon natin, isangguni muna natin ito sa Diyos at hintayin ang magiging sagot o hudyat niya para hindi tayo magkamali. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, diba? So, yun na nga. Ang hindi nangyari yung judgment o paghatol sa ating Panginoon, we are not saved for today, ayan, diba? Sa mga moment natin na to, kung hindi dahil sa sacrifices na ginawa ng ating Panginoong Yesus na yun, ay wala tayo ngayon, diba? We are not saved, we are not redeemed, we are not chosen, diba? And yun na nga, ito yung sinasalamin na, ewan ko kung may nakaalala sa inyo, may nakapanood, dahil alam kong naging very famous ang Korean novela na ito, or Korean na movie na Miracle in Cell Number 7, diba? Na kung saan yung isang ama ay nahatulan ng mamatay or masilya elektrika sa kasalanan na naihatol sa kanya na hindi naman talaga niya ginawa.
kumbaga mali ang pagkakahusga sa kanya o mali ang pagkakahatol sa kanya. And sa huli, nag-prevail ang katotohanan, kaso nga lang siya ay namatay na. Ayan. At ang nag-sacrifice ay yung kanyang anak, which is sa paglaki niya at siya ay naging isang attorney or abogado, ay ipinagtanggol niya or ibinalik niya yung case ng kanyang tatay, which is sa last part ng movie ay nagtagumpay siya. Kumbaga, naging thankful siya dahil finally ay nakamit na rin ang justice o hustisya ng kanyang ama. So, ganun din, di ba? Tayo, bilang we all, sabi nga sa Romans Road, we all fall short for the glory of God. Nobody, no one is perfect among all of us, di ba? Pero, ang ating Panginoong Yesus, siya yung pinaka-perfect sa lahat dahil siya yung only begotten at bugtong na anak ng ating Diyos Ama, di ba? And, ayun, part of His mission na iligtas tayo dahil kung hindi sa ginawa ng ating Panginoong Yesus ay tayo ay mananatili pa rin sa kasalanan. Kumbaga, mananatili tayong malayo sa ating Diyos Ama, diba? Dahil sabi nga, kung makikita niyo yung illustration dati, nung nilikha ng Panginoon ang buong mundo, ay iniready na niya ang lahat ng magaganda o mabuting bagay para sa lahat ng tao. Wala nang kakailanganin o hahanapin pa ang tao sa Garden of Eden. Pero dahil pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ni Satan, ay napasok tayo ng hindi magandang kaisipan or yan, iniisip na iba na ito ay mali siya or di kaya yung pagkakaroon ng kaisipan tungkol sa mabuti at masama, diba? Pero higit sa lahat, yung kasalanan na yun, yung nagkaroon tayo ng gap sa ating Diyos Ama. Pero thanks be to God because dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus, siya yung muling nagdugtong at nagpabalik ng ating magandang relasyon sa ating Diyos Ama. Diba? Sabi nga sa pinag-aralan natin na nakaraang devotion natin that everything was restored by our Lord Jesus Christ. Maging ang naputol o nasirang relasyon natin sa ating Diyos Ama. Diba? So, yun. Alam naman natin as times goes by na pag-aaralan natin itong part na ito ng Book of Luke or ni Apostle Luke ay maunawaan natin na maaring maiba magalit sa atin na bakit naman nangyari yun sa ating Panginoong Yesus. Dapat iniligtas siya ng Abba Father natin, ng ating Diyos Ama, o iniligtas siya ng mga anghel sa bingit ng kamatayan, diba? Pero sabi nga, it is needed to be fulfilled dahil kapag hindi na fulfilled yun, diba, para saan pa na ipinadala ng ating Diyos Ama, ang ating Panginoong Yesus, kung ang mananatili lang na paniniwala ng mga tao ay kayang linisin ang kasalanan ng mga tao sa pamamagitan ng pag-aalay lamang ng mga hayop, diba? Ng mga sinusunog or kinakatay. Pero ang ating Panginoong Yesus na siya yung naging representation ng lamb o ng walang kapintasan o perfect na alay or sacrifice para sa katubusan ng ating kasalanan, di ba? Siya yung worthy is the lamb. And yun nga, ang sinasadya sa atin na kapag gagawa tayo ng decision making, dapat una-muna we ask God about guidance. We ask God to lead us to the right decision that we will take. Diba? Na kung halimbawa, there will be a tendency na nasa sitwasyon ka na choosing partner, a lifetime partner, di ba? Siyempre may iba sa atin, lalo na kapag sa mga babae, kapag umedad ka na ng mga 30 and above, parang kumbaga may pressure na kung mag-aasawa ka pa ba or hindi, di ba? May iba nga 40, tsaka palang dyan nila naiisip na mag-asawa, di ba? Pero sabi nga, if may itinakda talaga para sa iyo si Lord, ay yun, tanggapin mo, di ba? Pero kung wala naman, mas i-pursue mo na lang yung relationship mo and pag-deepen ng relationship mo sa ating Panginoon. And yun nga, tayo ay nagkakaroon ng mga pagkakamali or kamalian, pero kayang-kayang ma-restore ng Panginoon yung buhay natin, di ba? Basta we put our trust into the Lord and we ask guidance, and sa mga decision making is lagi nating isasangguni sa ating Panginoon. Ayan, sabi nga, ang Panginoon ay sasagot in yes, no, and wait. Pero yung pag-wait natin, yun yung mas nagiging paraan para
mas tumibay yung faith natin at mas tumibay yung trust natin kay God, na hindi tayo aasa sa sarili nating kakayahan o sa sarili nating galing o sa sarili nating diskarte, but we know that God is a waymaker. Diba? May katangay, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. O, diba, napakanta tuloy tayo. Na, diba, ang ating Panginoon, kinikip niya yung kanyang promise, kahit magmula pa kay Abraham, kinip niya yung kanyang promise. Diba? Our father of faith is Abraham, you know that. And talagang nangyari at naganap, which is sa salin lahi ni Abraham pa nagmula ang lahi o binhi ng ating Panginoong Yesus. Diba? So talagang kapag si Lord yung nag-order ng lahat ng mga bagay, inayos niya on His way, yun talaga yung pinaka-perfect at pinaka-magandang paraan na para sa atin, diba? Para tayo ay maligtas, para tayo ay ma-restore yung relationship sa Kanya, and mas lalo pa tayong mapalapit sa ating Panginoon. Ayan. So, nawa po ay meron kayong natutunan sa ating pag-aaral ng devotion na ito, at sa mga susunod ay abangan pa po natin ang ating magiging susunod na topic, nang sa gayon ay mas lalo tayong magkaroon ng deeper wisdom and knowledge about the Word of God that is hindi naluluma, hindi di kagaya ng mga any libro na talagang nawawala, pero ito laging may fresh revelation at meron ng iba't ibang mga version na ayon sa naunawaan o naiintindihan ng mga makakabasa. So, tayo po ay dumako sa ating closing prayer. Let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami sa inyong mga salita, Panginoon, na talaga namang masarap pag bulay-bulayan, Panginoon, at napakaganda ng mga nilalaman, Panginoon, para sa bawat isa sa amin. At tunay nga, Panginoon, na sa bawat decision making na aming gagawin, Panginoon, we should first ask for your guidance, Panginoon, and what is your will for us, Panginoon, because we know that your will is the best way para sa bawat isa sa aming Panginoon. At dinadalangin namin, Panginoon, ang lahat ng dumadanas ng mga pinansyal na mga problema, Panginoon, we already claim, Panginoon, na ang restoration, Panginoon, at ang pagpo-provide niyo, Panginoon, kailanman ay hindi nagkukulang, Panginoon. Ito ay sapat at maaaring maging higit pa kaysa sa aming inaasahan, Panginoon, if we will just continue on trusting you, Lord God, and what is your will for us, Panginoon. Ganyan po, Panginoon, I pray, Lord God, para po sa lahat na may mga sakit at karamdaman, ito man ay maluba o hindi, Panginoon, nakakahawa man o hindi, Panginoon, but we know you are the God who heals, Panginoon, at hinihil nyo kami, hindi lamang sa physical, mental, emotional, pati sa aming spiritual, Panginoon. At kung ang inyong magiging desisyon, Panginoon, ay ang lisanin na at magpahinga na sa mundong ito, Panginoon, ang pangkatawang lupa ng aming mga mahal sa buhay o mga kakilala, Panginoon, ay ibibigay niyo po ang divine comfort, Panginoon, para matanggap at maunawaan ng bawat mga kapamilya, Panginoon, na meron kayong great purpose at tapos na ang mission ng taong yun sa mundong ito. Kaya siya ay magpupunta na sa inyong kaharian eternally, Panginoon. Hindi po, Panginoon, may pray, Lord God, para po sa lahat ng mga pastors, priests, evangelists, prophets, mga workers, missionaries, Panginoon, kahit sa mga OFW, Panginoon, na ginagamit nyo para magpahayag at humayo sa bawat mga bansa, Panginoon, o bawat mga lugar, Panginoon, na inyong ebanghelyo, Panginoon. Alam namin na kahit ang mga ordinaryong members, Panginoon, leaders, teachers, Panginoon, at workers, Panginoon, ay gagamitin nyo ang bawat isa sa amin with a great purpose and mission, Panginoon, to go therefore and make disciple of all nations, Panginoon. Alam po namin na kayo ang siyang gagabay sa amin, Panginoon, upang ang bawat mga taong makakausap o makikilala ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay we will be an inspiration, Panginoon. We will be a blessing, Panginoon. We will show, Panginoon, into Christ likeness, Panginoon, kung paano
dapat namumuhay, Panginoon, ang mga nagtitiwala at nagmamahal sa inyo, Panginoon. Ngunit hindi po namin yan magagawa, Panginoon, kung hindi dahil sa lakas na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Give us the boldness, Panginoon, to share your gospel sa lahat ng mga lahi, Panginoon, na makikilala namin, Panginoon. And ang inyong kaningningan, Panginoon, ay makita sa bawat isa sa amin at hindi ang mahusgahan ang mga sumasampalataya sa inyo na hindi mabubuti ang mga ginagawa. Bagkus, Panginoon, dahil sa aming pananalig at matibay na relasyon at tumitibay na relasyon sa inyo, Panginoon, it will make us into a better person, Panginoon, as to what we are from the past, Panginoon. Only you are the God who can change every heart, who can change every lives, Panginoon, at who can change every beliefs of every person, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa bansang Pilipinas, Panginoon. We know, Lord God, that you will restore the Philippines, Panginoon. Pag-iingatan niyo po sa lahat ng mga earthquake, mga typhoon, Panginoon, at mga nangyayari sa aming pamahalaan, Panginoon, from the leader who is on the upper level, Panginoon, hanggang sa mga lower level, Panginoon, sa bawat mga barangay o kahit sa bawat pamilya, Panginoon, na kayo ang magsisilbing sento ng bawat pamilya, Panginoon, at bawat mga namumuno, Panginoon, ay magkakaroon ng takot sa inyo at magkakaroon ng mga Bible study, Panginoon, para sa aming bansa, because alam po namin, Panginoon, that hindi aksidente, Panginoon, na tinawag na only Christian nation ang aming bansa, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ay mas maraming mga Pilipino o halos lahat ng mga Pilipino, Panginoon, ay gagamitin nyo para ang bawat isa ay mapalakas sa kanilang pananampalataya, Panginoon, sa inyo. And dinadalangin din po namin, Panginoon, ang bansa ito na Hong Kong, Panginoon, ang aming mga amo, ang mga gobyerno dito, Panginoon, at ang bansang ito, Panginoon, na salamat, Panginoon, dahil ito ang bansang wherein milk and honey, Panginoon, o mga sweldo na aming pinapadala para sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, at na ipantutulong sa aming kapwa, Panginoon, ay nagmumula sa inyo, Panginoon. Kasangkapan niya lamang po ang Hong Kong, Panginoon, para maging daan upang kami may swelduhin sa aming mga amo, Panginoon. Bagamat mapapagod ang katawan, Panginoon, ngunit ang aming espiritu ay laging nagre-rejoice sa inyo, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa inyong chosen nation ng Israel, Panginoon. Alam po namin na anumang balak na sirain ng kaaway ang inyong chosen nation, Panginoon, ay hindi po sila magtatagumpay, Panginoon, because ang bawat mga bansa, Panginoon, ay shielded by you, Panginoon. And we pray, Lord God, para sa lahat ng mga bansa, that there will be unity, Panginoon, there will be forgiveness, there will be unity in all the nation, Panginoon. Kaya nga po kami may United Nation, Panginoon, dahil pinagbubuklod ang bawat mga bansa, Panginoon, upang ang lahat ng mga tao, Panginoon, ay maging mananampalataya at sumasampalataya sa inyo, Panginoon. Do not let our life be wasted, Panginoon, na wala kaming gagawin na pinagagawa ninyo, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ay maging kaligayahan ng bawat isa sa amin, na mapaglingkuran kayo at mapaglingkuran ng aming kapwa, Panginoon. At ano pa man po, ang mga panalangin na hindi namin naisama dito, Panginoon, na alam namin sinagot niyo na, Panginoon, and we claim the victory in all our days of our life, Panginoon. Alam namin that our life is secured in you, Panginoon, at walang sino man nagawa ng kaaway na makakatalo sa inyong kalooban sa amin. Muli, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat, and God bless. Bye-bye.